Ito naman si alam mo hindi ka nagmana sa tatay mo si Ronnie. Si Ronnie is a brilliant lawyer. Bakit ba hindi ka natuto sa tatay mo? Nakaka-disappoint ka naman. Anyway, yung sinasabi niya na premature, dahil daw, hindi pa raw panahon na sabihin mong polluted course, iha, abogado ka pa naman. Walang hindi panahon sa pagsira at pagpapahayag ng katotohanan sa isang taong nagsisinungaling. Hindi po pwedeng mamili ka ng panahon na, teka muna, huwag muna natin sabihin na sinungaling yan sa pagdating ng panahon. Ano yung kanta, pagdating ng panahon, hindi po pwede. Pag merong kasinungalingan, dapat ihayag kagad, ibulgar kagad. Para hindi paniwalaan, dahil kung hindi mo ibubulgar yan, maniniwala ang tao. Kung wala namang kumukunta sa mga sinasabi mo, baka totoo. So, yan. Kaya, kung isisasabara, you better go to your father, a brilliant legal luminary. UPU ito Nauna sa akin ito ng 4 na taon. Nung mag-graduate ito. Siya ang pinakamagaling sa klase niya, naka-top notch yan. Magaling talaga. Nakasama na natin to. Kaya mag-aaral ka sa tatay mo. Huwag ka muna magsasalita na alanganin. Mamaya, pagalitan ka pa ni Ronnie dyan. To expose your ignorance or your stupidity or your idiocy. So, yan ang nangyayari. Lumalabas tuloy na mga mangmang kayo pagdating dyan sa prosedimento ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Mabuting-mabuti kung magagaling kayong magsalita at may mga laman ng inyong mga salita. Matatawa ka. Merong isa naman niyang congressman. Ganda-ganda ng mga punto de vista niya. Pagkatapos, pagbutuan yung pala, ganun din siya. Nakaparpareho nga ako Hindi na. Kaya sabi nga ng marami, nako yung mga nandyan, mga clowns. Ang pinupunto po natin, ang pamagato ng aking columns sa The Manila Times ay yung Justice Committee kako ay isang monstrosity o isang makahalimaw na prosedimento na nilikha ng komite. At isang obviously maliwanag na isang plataforma para sa libreng publisidad para sa kanila. Talagang hanggang langit ang inis nyo pag sinusuri ninyo itong kumiting ito. Sapagkat, tingnan nyo nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Presidente Marcos Jr., kadali-dali nila na dinismiss. Hindi na sinuri, basta dismissed, not sufficient in form and substance. Tapos, ito naman kay VP Sara, pinatatagal nila ng pinatatagal. Matapos, na madalian din na nagbigay sila ng ruling ng desisyon na yung dalawang impeachment complaint ay naaayon at sufisyente sa forma, hindi lang sa forma, o hindi sa sustansya. Pero ano ang ginawa nila? Kasi dapat po yan, the moment na sufficient form and substance yan, ipadala mo na sa plenaryo. Lalong-lalo na, nung sinabi na ni VP Sara, ng sa subpoena, na hindi na siya dadalo. Sapagkat yung pagdalo dyan sa Committee on Justice, sa kanilang pagtinik, ay hindi naman obligatory, hindi sapilitan. Yun ay isang pribileyo o karapatan na kung ayaw mong dumalo, hindi huwag kang dumalo. Pero may dahilan naman kung bakit siya dumalo. Ang sabi ng mga abogado, paano naman kami dadalo dyan? O sasagot?
wala naman kayong mga aligasyon na nagpapakita na maaaring nag-commit ng krimen itong si VP Sara, ang kliyente namin. Kaya, ba't pa kami pupunta dyan? Maliban pa dyan, mamaya i-discuss natin, tinatawag nyo pang isang mini trial. O, ano pang dahilan? Gaya po ng sinabi natin sa inyo. Kung ikaw ay objective na tao, kahit hindi ka abogado, gagamitin mo lang ang iyong sentido común. Ang magiging conclusion mo, wala talagang kapatay-patayan, katawa-tawa ang mga aligasyon laban kay VP Sara. Kaya nang sinabi na ho natin, paulit-ulit sa ating program, yung ground ng illegal disbursement of confidential funds ay hindi po pwedeng maging patayan para i-demanda mo sa impeachment. Sapagkat, unang-una, wala pang ang pinal na sinasabi ang Commission on Audit na irregular nga ang ginawang paggasto sa confidential funds. Pangalawa, yung pong notice of disallowance na binigay, ay ang ibig lang naman sabihin nun, kulang ang mga requirements mo. At katunayan, out of the 125 million, marami din silang nasumite. Kaya ang natitira na lang sa hindi pabaliwanag sa paggastos dahil wala pang mga tinatawag na paliwanag o resibo, ay mga 70, hindi tayo nagkakamali, mga 75 million na lang o 78 billion. Kaya hindi totoo na 125. Pangalawa o pangatlo, talagang hindi nga ako pwedeng gawin niya yan sapagkat merong opinion ang Commission on Audit na inilabas na sinasabi nila, maayos naman daw, sinunod naman daw ng Office of the Vice President, ng Department of Education, yung siya ay secretary pa, na nasa tama ang pag-comply ng prosedimento sa auditing. Madali sabi, okay ang auditing procedure na ginamit nila. So, paano magiging isang impeachable ng pinaghihinalaan niya 3 tao at binanggit niya nga yung 3 tao at parang sinasabi niya sa sambayanan na ito, pag ako'y napatay dito, ipaghiganti niyo ako. At meron na nga akong kinausap na ito, ang mga palagutin nyo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, inihahayag na lang ang maaaring sabwatan plano sa pagpatay sa kanya. At alam nyo, sa ilalim ng grave threats, kailangan na yung banta ay imahinasyon lamang. Kung ang alam po ninyo sa ating batas, maaari mong isimaw na krimen sa isipan mo, pero kung hindi ka namang kumikilos para isagawa yun, kuha ka ng hakbang o mga hakbangin tungo sa pagpapatotoo sa iyong iniisip, hindi ho krimen. You can imagine the worst of crimes, but it cannot ripen to a crime unless and until overt acts are performed in pursuance of your plan. Maliwanag po yun. Hindi anong ibig sabihin. Hindi katawa-tawa na naman ang ginagawa nila. Impeachable ground, batay lamang sa isang imahinasyon. O ano pa. Sabi yun nila, kayamanan yan. At ang prueba po nila, ito ang prueba nila at pinasumpina pa nila. Ang prueba nila, yung kanyang mga SALN, Statement of Assets and Liabilities Network, itong dokumento public official, kaugnay sa kanyang mga income o kinita niya sa isang taon. Obligado sila. Kung pag hindi ka nag-file niya, sigurado may kaso ka.
So madalit sabi nitong komite, lalong-lalo na yung isang miyembro dyan, ang kalakas ng loob ng tinamaan ng magaling na ito. Yung isang miyembro dyan, hanapin niyo kung sino. Ito dati itong head ng isang agency sa panahon ni Presidente Duterte. Maniwala ba kayo, isang taon pa lang, ito'y naglakbay sa iba't ibang bansa. 15 o 17 beses. Kaya galit na galit si Presidente Duterte. Napakakurap pala nito. Biro mo siya. Ayan, naging kongresista sa isang party list. Ngayon kung makaasta, akala mo napakalinis. Ang nangyayari talaga rin naman napakakapal ng mukha nito. Oh, tapos sabi niya, dahil sabi ng mga abogado ni dito Sara, wala naman kayong ultimate o malversation o ginawa ang BP Sara. Ang sabi ko nitong sinibak ni Presidente Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Aba, sabi niya, yung mismong salin ng dokumento, ang pruweba namin, na nagkamal siya ng limpak-limpak na salapi. Alam niyo yung limpak na limpak? Mga 20 million daw na dagdag sa income niya. Mukhang income niya mga 3-4 na milyon lamang. Sa loob daw ng 10 taon, biglang dumami. Mahigit na nakakakuha raw siya nakalimas ng preba. Bakit daw tataas? Sweldo lang naman ng isang VP. 300,000. Tingnan nyo Talagang hindi nag-iisip. Walang sentido kung itong mga ito. Pinapakita nila yung kanilang kawalan ng talino. Number 1. Alam niyo po, sa sambaw sa gobyerno, kung ikaw ay masino, ikaw ay marunong ka mag-save, hindi ka mapalagastos, simple lang ang buhay mo. And at the same time, meron ka pang negosyo. Ayun yung 20 million, maliit nga yun sa 12 o 10 taon na pagninegosyo mo at pag-iipon mo. Maliit yun. Pero wag na natin sabihin yung pag-iipon. Gamitin na lang natin yung sentido po natin. Sa kalakaran na taon-taon ay nire-report niya ang dagdag na income niya na nanggagaling kung saan-saan mga bagay. Yun ang pruweba na wala siyang illegal na ginagawa. Sapagkat kung hindi mo mapapaliwanag yung pagdagdag ng iyong income o tubo, ibig sabihin, meron kang problema. Illegal yung ginawa mo. At hindi mo ilalagay sa SALN. Hindi po ba? Ba't mo ilalagay yon? Kung ninakaw mo yung perang yon, di alam na kagad. Pero the fact alone na yun ay nireport niya, ibig ko sabihin, legal yon, kaya niyang ipaliwanag. Nakakalimutan ng mga tao ito. Na joint statement of assets and liabilities sa mag-asawa. Kaya combined income nila ng kanyang kabiyak na abogado na meron namang bopeteng sarili at meron pang mga pinasok na negosyo. So paano mo ngayon sasabihin na impeachable ground at merong patunay, merong prueba? Wala! O hindi po ba? Anong ibig sabihin? Itong mga miyembro, ang gusto lang talaga nilang para patagalin yung hearing dyan sa committee, yung pangalawang talata, paragraph. Tingnan nyo, sufficient informant substance. Sabi mo maganda din, wala kayong ultimate facts. Hindi kami pupunta dyan. Sabi nila, tingnan mo itong mga defense na ito. Hindi nila sinasagot ang mga aligasyon laban sa kanilang kliyente. Ayaw talagang pumunta. Kuman sila ng mga abogado, tinamaan ang magaling naman kayo. Ano namang sasagutin namin? Wala nga. Wala, ang aligasyon nyo nga. Wala man kayong kapureba-pureba. Bakit pa kami sasagot? Pangalawa, bakit kailangan pumunta dyan? Hindi kailangan, sapagkat pribileyo niya yun, karapatan niya yun na hindi pumunta. Pangalawa, tingnan nyo
And sabi po nila, pag hindi ka pumunta, ibig sabihin, nagpapatunay lamang na may kasalanan ka. Saan ka naman nakalimutan ng mga ito? Na pag ikaw po ay nag-akusa, ay nakasalalay doon sa nag-akusa, hindi sa inaakusahan, because the Constitution guarantees the presumption of innocence. Ipinagpapalagay ng saligang batas sa sino mang inaakusahan ng isang krimen na palagay siyang inosente. Kaya hanggat hindi mo pinapatunayan yan, siya ay inosente sa mata ng tao at sa mata ng batas. O, hindi ba ang ginagawa niyo, pinopropaganda niyo, sinisiraan niyo ang karakter at reputasyon ni D.P. Sara sa pamamagitan ng pangungulit niyo. Matagal na kayo meron desisyon dyan sa complaint na yan, pati ang butungan ninyo. O, yun o. Ginagawa niyo talaga moro-moro. Sige, ituloy mo na nga yung third paragraph. Sa totoo lang mo, alam niyo, itong tinawag nila mini trial daw. Kaya sinabi ko, monstrosity yung mini trial. Incongruity. Noong una, nung sinabi sa kanila na, teka muna, bakit mo sinasabing mini trial yan? Ang trial, eksklusibo sa Senado. Hello, galing yun sa kanino? Galing yun sa chair. Mismo. Iluwistro. Talaga naman itong abogada na ito. Mini trial daw. O nung nakita nila siguro pala, binago nila ang nomenclature. Nomenclature. A different name, they call it now. Hindi, boss. I-determine nila ang probable cause. Bakit pinipilit yung papuntahin pa dyan? Pwede naman yung i-determine ang probable cause. Moreover, gaya ng sinabi ko, masyado kayong kontradiksyon. Sinisira niyo ang sarili niyong argumento. Paano nyo hahanapin ang probable cause? Sabi niyo na nga, sufisyente ang aligasyon. Ibig sabihin, may nakita na kayong tama at may prueba na kayo. Ngayon, ang ginagawa niyo, pinapasubtinan niyo, at sabi nila, hindi, magdala ka ng ebidensya rito. Hindi nga po pwede sila magdala ng ebidensya sa inyo. Kayo ang nagdidemanda Kayo ang magiging prosecutor. Kayo ang uusig kay Day Sara. Dapat yan pagpatutunguhan at meron bang prueba para manalo kayo. Bakit? Binabaliktad nyo. Kaya nga incongruity, makahalimaw, monstrosity, isang plataforma. Ang problema sa inyo, wala na nga kayong dunong to expose your ignorance or your stupidity or your idiocy. Yan ang nangyayari. Lumalabas tuloy na mga mangmang kayo pagdating dyan sa prosedimento ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Mabuting-mabuti kung magagaling kayong magsalita at may mga laman ng inyong mga salita. Matatawa ka. Merong isa naman niyang congressman. Ganda-ganda ng mga punto de vista niya. Pagkatapos, pagbutuan yung pala, ganun din siya. Nakaparpareho nga ako Hindi na. Kaya sabi nga ng marami, yung mga nandyan, mga clowns. Marami diyang mga payaso. Marami diyang mga BO to the second power. Meron dyan mga IDIO TS. Sabi nila, yan mo kaya masisisi niyo ba? Kaya sabi ko po sa akin, ano bang naging kasalanan ng bansang ito? At binigyan tayo ng isang kapulungan na punong-puno ng mga payaso, punong-puno ng mga BO to the second power at IDIO TS. Diyos mio, perdon naman. Ano ba yan? Tuloy mo. Ayan. Para po ninyo, bakit ko sinasabi na the lawmakers are bent on pursuing this monstrosity of a legislative proceeding. They are so fixated in their desire
to disqualify her from running in the 2028 and remove her from office. In the process, they forget common sense having escaped them. Nawala na sentido ko, tinakasan na sentido ko nun. Na ito pong complaints, gaya ng paulit-ulit nating pinaliwanag, walang batayan. Kahit sa anong kanto nyo tingnan, in whatever corner you see and look and examine it, talagang wala. Ngayon, bakit nila pinupursige? Gaya na sinabi natin, ulitin natin na, sapagkat yung mga yan, yung inaalala nila, yung mga tatakbuhan nila sa 2028, gusto nilang manatili sa isipan ng taong bayan. Pag ang mukha nila palagi nasa TV, palaging inilalabas sa mga payag nila, maalala sila. Kahit na nga bad publicity, sabi nga nila publicity still, whether it's good or bad. Kahit na, alam po nila na moro-moro yung ginagawa nila. Bakit moro-moro? Yung pong desisyon sa impeachment, matagal na nilang plinano. Hindi pa sila nga nagplano ng impeachment? Hindi ba sa kanila yan? So alam na nila ang gagawin nila. So alam na nila na sa Committee on Justice siguradong papasa. At alam din nila na since sila ang boboto at sila rin ang gumawa, makakapasa. Kaya kita nyo, 215 votes yung nakaraang taon. Na pa walang halaga lang dahil nag-ruling ang Korte Suprema. Kaya, halatang halata ho. Tapos na. Yung plenary session na yan, sigurado naman yan. Hindi ba? Tingnan nyo ha. Sinabi na nga hindi darating, may sulat na eh. Pero, in-adjourn nila, sinuspindi nila, at babalik na naman sila para ituloy daw. Wala na nga darating. Kung walang darating at sinabing hindi na kami darating, bakit di nyo pa isumite sa plenaryo na magbotohan na kayo? Moro-moro na nga kayo eh. Diyan naman sa plenaryo, ganun din ang mangyayari. Tuloy din naman. Although, alam po ninyo, hindi rin katakataka. Hindi rin imposible ang mangyari na dahil alam nila na si Inday Sara ay mananalo sa Senado at mananalo bilang presidente, pwede rin naman iniisip nila, nako, ngayon pala magbaliktara na tayo. Huwag na natin itong patalunin sa Senado. Dito pa lang sa Kamara de Representante, kitlin na natin ito, patayin na natin ito, iboto na natin itong talo. Magboto na lang tayo walang required number of votes na kailangan. O yun o, hindi yung imposible yan. Bakit? Sapagkat alam nila na pag dumating yan sa Senado, talo rin sila. At sigurado naman, magiging presidente. You might as well, sabi nila, play along na lang tayo. If you cannot beat your enemy, join them. O yan ang prinsipyo nila. Kaya talaga kayo, ang sarap yung pingutin sa tenga kung mga naging estudyante ko lamang kayo. Talaga naman. Matagal na ho, alam nyo, kung nakikinig lang kayo sa ating mga komentaryo, matagal na ho nating sinabi, pati sa kolong ko sinabi ko na, na yung pagsuko kay Presidente Duterte ay isang pag-atake sa soberentiya o kasarinlan ng Pilipinas. Bakit kanyo? Sabagat malayang bansa tayo. We are a free country. We have our own legal system. Robust. We have prosecuted thousands of criminals. We jailed them. We convicted them. 2 presidents have been incarcerated. 2 senators, ganun din. At ngayon, meron na naman. Mga kongresista at mga cabinet member na idemanda na convict. Kaya, bakit hindi magiging assault sa soberentiya natin? Isinusuko mo ang isang mamamayan at sinisira mo yung iyong kalayaan. May sarili kang kalayaan, may sarili kang kapangyarihan. You have your own sovereign power.
But the moment you surrender one of your citizens to a foreign country that has absolutely no jurisdiction in this country, then you assault your own sovereignty. And di ba sinabi ko na sa inyo noon pa, when the president does that, it becomes a betrayal of the public trust and it is an impeachable ground. Pero dinimanda nga, dahil nga kaalyado, dismiss, numbers game ang impeachment process. O yan o ang katotohanan niyan. Talaga, tama si Inday Sara niya. Matagal na nating sinasabi, you surrender a citizen to a foreign court when your legal system is functioning, you surrender your sovereignty to that foreign institution or country. Ayan. Unang-una, walang kinalaman si VP Sara dyan sa petition na yan. Yung mga nag-file yan, sa kanila lang yun. Hindi ba, sabi nga ng defense team, isumitin nyo na yan, botohan nyo na yan, ready na kami sa Senate trial. O paano? Kung ready ka sa Senate trial, bakit mo papaistapin sa Supreme Court? Contradiction yan. Kaya walang kinalaman si VP Sara dyan. Yung mga nasa likod na yan, siguro, ito rin yung pareho din ng mga nandiyan sa Kongreso, gagamitin din ng publicidad. Baka gusto rin sila tumakbo. Kasi nakita ko, may mga kasama dyan na gustong tumakbo. Yung ginagamit ang Duterte legacy. Baka yun naman ang kanilang ang intensyon para sila, ang pangalan nila palagi nasa dyaryo din. Pero wala akong kinalaman si VP Sara dyan. Maaari rin siguro nasa kanilang paniniwala, yung ginagawa ng Kongreso ay mali. Hayaan nyo na sila. Pero wag niyong iugnay kay VP Sara kasi magkakaroon ng contradiction sa kanyang posisyon. Precisely, they are daring you to submit that to plenary and vote and submit it to trial because they are ready for a bloodbath, sabi nga. They're ready for trial. Handang-handa sila dyan. Lalong-lalo pa. Yung inyong testigo, si Madriaga. Naku, sus Mario Jose, patay kayong bata kayo. Ilagay nyo pa yung isang testigo na sinungaling. O nilalong lalanta ng kalokohan nyo. Alam mo, ito naman alam mo, hindi ka nagmana sa tatay mo si Ronnie. Si Ronnie is a brilliant lawyer. Bakit ba hindi ka natuto sa tatay mo? Nakaka-disappoint ka naman. Anyway, yung sinasabi niya na premature, dahil daw, hindi para panahon na sabihin mong polluted course, iha, abogado ka pa naman. Walang hindi panahon sa pagsira at pagpapahayag ng katotohanan sa isang taong nagsisinungaling. Hindi po pwedeng mamili ka ng panahon na, teka muna, huwag muna natin sabihin na sinungaling yan sa pagdating ng panahon. Ano yung kanta? Pagdating ng panahon, hindi po pwede. Pag merong kasinungalingan, dapat ihayag kagad, ibulgar kagad. Para hindi paniwalaan. Dahil kung hindi mo ibubulgar yan, maniniwala ang tao. Kung wala namang kumukunta sa mga sinasabi ko, baka totoo. So, yan. Kaya, kung isisi sa Mara, you better go to your father, a brilliant legal luminary. UPU ito Nauna sa akin ito ng 4 na taon. Nung mag-graduate ito, siya ang pinakamagaling sa klase niya, top notcher. Magaling talaga. Nakasama na natin to. Kaya mag-aaral ka sa tatay mo, huwag ka muna magsasalita na alanganin. Mamaya, pagalitan ka pa ni Ronnie dyan. Tama siya lang, pero dapat matagal na. Sabi ko nga, hindi mangyayari talaga yan kung preparado tayo from the very beginning. Kung mga puro tayo reaction, alam nyo, talagang ang pamamahala ng administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Talagang hindi lang nakaka-disappoint, nakaka-disgusto. Kaya nga nagagalit ang tao Madalit sabi, inept talaga. Talagang hindi marunong mamahala ng administrasyon. Hindi marunong mamahala ng pamahalaan.
Kaya ang mga tao, gusto nila si Inday Sara baguhin na. O yan, makikita mo dyan. Noong panahon ni Presidente Duterte, sinimulan niya na yan, joint exploration. Pero, binati ko siya ng binati, makitsaya na yan, makitsina. Kung yung ba, natuloy na noon. At hindi niyo kinokontra. Hanggang ngayon, na 3 araw sa 4 na taon na kayo nakaupo dyan. Bigla kayo nagbago ng isip kasi merong krisis sa langis na sana wala. Kung meron na tayong joint exploration ng langis, kung nakakuha tayo ng langis doon, di marami tayong supply. Yan ang problema. Hindi nyo pinag-aaralang mabuti ang inyong mga gagawin. Nasashock na lang kayo. Kaya nagkakandara pa tuloy kayo. Para ba yan sa Kongreso, nagkakandara pa. Nakakandara pa na expose ang kanilang mga pagka-ignorante. Ganyan ang nangyayari sa administrasyong Marcos ngayon. Hindi malaman kung anong gagawin. Para mga ilong talilong, para mga manok na walang ulo, na pinugutan walang ulo. Ay, nako, kawawa talaga ang bansa nito. Alam po nyo kanina, nung habang nanonood ako sa kanila, kita nyo, maiyak-iyak sila, ibibigay daw nila ang kanilang buhay, ganun sila magmahal. Naalala ko tuloy bigla yung isang kanta. Itong kanta nila kay Presidente Duterte, hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, hindi kita malilimutan. Alam nyo, yung mga katagang yan. Yan din ang naririnig ko doon sa ginawang birthday celebration sa Davao. Napakaraming tao ang dumalo, iba't ibang lugar. Iba't ibang lugar ang ginawa ang mga salita ng mga taong nandun sa Davao. Sumali kami sa marcha, kasama ko pa nga si Billy James, yung may birthday ngayon. Napakarami, galing sa Calamba, galing sa Pampanga, galing sa Cavite. Hindi lang, galing sa General Santos. Ang dami-dami Pareho din ang ginawa dyan sa Japan. Ganon na ganon ang mangyayari. Yun ang kanilang mga damdamin. Kawawa talaga itong si Presidente Duterte. Mabuti na lang at marami talaga nagmamahal sa kanya. Yes, Attorney Sal.